ay let's get ready. Dahil ngayon ay 2 years na ako dito sa Canada. So, I'm so happy. Hi guys! Welcome to Jill and Can. So, tignan nyo naman. Get ready with me! Get ready with me kasi ano to, foundation to. So ginagamit ko to, First Base from Colorette. So this is from Philippines pa at malapit na siyang maubos. So get ready with me. Ibig sabihin guys, kung wala kayo sa yung mga viewers natin na hindi nanonood ng mga makeup videos or yung mga ibang get ready videos, ay ito yung get ready with me na magmi-makeup tayo. Although makeup-makeupan lang to, hindi to yung talagang full blast makeup. So this is just to freshen up dahil ngayon ay nasa split shift na naman ako. So 7 to 11 pumasok ako at break ko ngayon. Yung mga kids at yung mga kasama ko ay wala dito sa school ngayon. Lahat sila ay nasa field trip. So, nagpunta sila sa park at ayan. So, naiwan ako. Babalik ako at 2:30 for work, 2:30 up to 6 PM ang ating shift mamaya. So, ngayon ay magbablog na naman tayo guys. So, get ready with me as I show you. Yan, hindi talaga ako, ayaw talagang mag-makeup ng you know, yung hindi sanay na to see this, to show this to you. So, yung makeup ko ngayon guys ay talagang madalian lang. Pero yung ginawa ko nung nag-makeup ako for my graduation, syempre, medyo special yung makeup na yon. This is just for everyday. So, nag-moisturizer tayo in the morning. And then, pumasok tayo walang makeup dito, no? So, actually, dito sa Canada, it's very okay lang na kahit pumasok ka na. Minsan, yung pagpasok nila dito, talagang kakabangon lang nila yung look nila, no? Pero anyway, dahil mga white, gano'n, minsan, alam nyo na tayo mga Filipino, parang tingin natin ay maganda talaga sila kahit na bagong gising at walang ligo. Ayan, pero tayo, kailangan natin laging maligo. Tapos, yan, lagi tayong nag-aayos kasi hindi naman iba rin. Ayan, so, ito naman ang aking, after the spreading of my foundation, na kinamay ko lang, from Colorette. So, First Base. So, ang shade dito is Puerto. At malapit nang maubos. At same goes with my powder. Napaubos na din guys. Sinitipid ko na lang siya from Nichido. So talaga no, local products pa rin ang sinusupport natin. Syempre I believe na yung mga makeup products na for Asian like me is suited sa atin kung manufactured or produced in the country natin sa Philippines. Pero syempre alam natin na may mga magaganda ring mga makeup brands like mga Maybelline, mga L'Oreal, ganyan. So magaganda rin naman sila kasi mga heavy duty yung kanilang mga quality. Ayan, so ako mas gusto ko lang kasi for everyday, okay na sa akin yung mga ganito. Ayan, so ganto-ganto lang guys ang ating ginagawa. Pang madali ang look. And then, yung brows, actually, kailangan natin yung shave, pero since minsan wala pa akong time to do that, yun, hindi ko naman kailangan sobrang todo makeup, no? And then, ang aking pangkilay is from Careline. So, yan. Very local talaga tayo, guys. So, kapag may mga umuuwi ay nagpapadala ako. So, salamat sa aking brother-in-law na utusan na bumili ng bait at matyaga siyang pumunta sa Watsons para hanapin itong mga shade na to. The shade is Espresso. So, ganyan-ganyan lang tayo guys. Oh ha? So, pag wala talaga akong kilay, talagang wale. So,
ito lang yung ginalagay ko and wala nang iba. I only use 3 products sa everyday makeup ko kasi ayan, actually minsan hindi na nga ako nag-lipstick dito sa work. Minsan lang. Okay. Pwede na to. Hindi natin kailangan ng too much makeup dito, guys. Kasi pag too much makeup, tapos dito ka sa work sa mga bata, tapos yung mga kasama mo naman sa work, hindi naman din sila ganun ka-makeup. So, ito na lang. Lagay tayo ng konting lipstick. Ito yung Nap Queen from Disney. So, this is from Happy Skin. So, matagal na siya. This is from the time na meron pa akong previous na unang vlog, YouTube channel ko, which is doing makeup tutorial with the Filipino Beauty Sisters na ngayon ay nasa kanya-kanyang landas na kami. At isa ito sa mga binigay sa akin ni Mami Mean. Yan. So, kamusta ka naman? Kung nakikinig ka or nanonood ka ng mga vlogs ko, thank you. At congratulations sa yung mga achievements sa family at yung pagiging mermaid mom. So, nagsiswimming siya, ayan lang. So, ang pinagawa sa akin ngayon sa work is magbibake sana ako ng banana bread. Kaya lang wala namang enough na flour. So, sabi nung aking supervisor, okay lang. So, gagawa naman daw siya sa bahay. No? So, the banana bread is for tomorrow's morning snack ng mga kids dito. Pero, wala. Ayan, so, nakaligtas tayo. Kaya, ginawa ko na lang ay naglinis-linis ako, nag-vacuum ako, inayos ko yung kitchen ng konti, mga ganun, guys. So, dito pala yung school na yan. Ayun, so anyway, thank you for getting ready with me. At ngayon nga ay let's get ready. Dahil ngayon ay 2 years na ako dito sa Canada. So, I'm so happy na 2 years na pala. Ang bilis ng panahon. At ito yung day, August 12, that I landed in Canada. So, unang-una kong land is on Vancouver. At ang sumalubong sa akin ay ang uncle at auntie ng aking husband who's in Vancouver. Kaya pumunta sila doon dahil ako'y may connecting from Vancouver to Edmonton. 2 hours lang from Vancouver to Edmonton yung flight. So yun, this is the day na dumating ako. That's why I am celebrating with this simple makeup na pinakita ko sa inyo how I do my quick makeup, everyday makeup, or sometimes hindi talaga everyday because I don't put makeup everyday at work dito sa work na to. Ayan, at guys, gusto kong malaman, just comment down below kung ano yung mga comments and questions nyo as dito sa Canada, kung may mga balak pa ba kayo pumunta ng Canada after all the restrictions, kung nagbago ba yung mga plano ninyo, kung saan yung mga patutunguhan ninyo. Guys, naging interested din akong tumingin sa mga ibang bansa katulad ng Spain dahil meron tayong mga privilege na bilang Filipino, we can become citizen or permanent resident in just a short time. Hindi masyado yung mga IELTS requirements, but in some meron din But if you're thinking of other countries, ang daming bansa na nag-o-open ngayon. So if you think na parang ang hirap dito sa Canada, well, I agree na talagang mahirap po dito ngayon sa Canada pumunta. Napakatas ng mga requirements, napakahigpit nila. Tapos medyo marami silang pagbabago na magulo din na every now and then bigla-bigla, no? So, yung mga nandun sa Spain, so magandang mga opportunity yan that you can check out, guys. So, merong sa Germany, Finland, ang dami. So, hindi lang Canada yung nangangailangan ng mga tao, especially mga healthcare, mga field of education, construction, no? So, marami tayong opportunities na pwede mapuntahan, hindi lang dito sa Canada. Pero, syempre, katulad nga ng sabi ko na meron kasama naman yung mga bansang yon sa mga merong work-life balance, nasa happiness index sila na mga top levels din. So, I'm sure na hindi naman tayo mabibigo or parang dahil hindi tayo napunta sa Canada ay parang we are less of value, no? So, hindi. Magandang mga opportunity dun, guys. Actually, habang open sila, it means that they are truly accepting, no?
kailangan i-grab na natin yan guys, kasi hindi natin alam, katulad ng Canada, pag dumami na naman yung nag-a-apply, so magkakaroon ng restrictions, maghihigpit sila. Kaya ngayon na maraming nagsasabi na open yung mga ganong countries, then go grab guys. Inquire agad, punta agad. So I'm sure madali kayong matatanggap doon. Ayan, so look guys, ang init na ngayon ng panahon, kanina maaraw, and this is gonna be a busy week for me. Today is Tuesday here in Canada, August 12. Meron kaming youth camp na darating this Thursday, this Thursday and Friday. At aside from that, meron pa kaming mga ibang activities na yung mga bata ay mayroon silang choir presentation, meron silang dance presentation in the next 2 weeks. So, ang daming inaasikaso guys, kaya medyo busy talaga tayo. Kaya ngayon, bala ko, pumunta ko ng Dollarama. I-check out ko yung mga ibang bagay na kailangan pa naming dalhin para sa youth camp ngayong Thursday. So, ngayong Thursday, pasok pa rin ako sa work. Kasi ang leave ko is on Friday. So, Friday ako walang work para nasa camp ako. But I will be in the camp from after my work. So, yung work ko, usually yung ginagawa dito sa amin, kapag ka-off mo the next day, yung day na last day mo is magiging early leave ka. So, 2:30 this Thursday ay maaga ang uwian ko para makapunta ako ng maaga dun sa camp. At masaya yun guys. Papakita ko sa inyo sa ating mga next videos. Nakakatuwang isipin guys na 2 years na tayo dito sa Canada from international student at ngayon ay isang full-time worker in Canada. At ngayon nga ay nag-aantay ako ng PGWP ko o yung post-graduation work permit ko para sa akin at sa aking mga pamilya na kung saan ay ma-extend nawa ang aming pagstay dito sa loob ng 3 years pa. At ito nga ginagawa natin ng lahat para tayo ay pagpalain pa. At maraming salamat sa mga sumusubaybay ng Jill in Can at sa mga sumusuport dito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe, and please click the notification bell para lagi kang updated sa mga next vlogs ko. So guys, pupunta muna tayo ng Dollarama, pero meron akong binigay sa akin ng ka-work ko na food, kasi inisip ko anong kakainin ko, kung mabubusog na ba ako dito. So, ito yung uso dito. Binigyan niya ako ng yung wrap. Tapos, meron siyang palaman na cucumber. Tapos, labne yung name. Parang Turkish na parang cream cheese yung itsura niya. Parang ganun, pero hindi siya cream cheese. Labne yung name niya. Turkish palaman kind of thing. So, di ko alam kung magla-lunch pa ako ng iba or maybe it's not enough kasi wrap lang yun eh. Ayan, so punta muna tayong Dollarama. Nag-park lang tayo dito ngayon guys. See you later. Ganda ng weather. Minsan umaaraw, minsan hindi. Minsan ganyan, shady. So, mahangin. So guys, sa Dollarama, where everything is affordable, pero hindi na siya dollar store. Kasi, di ba $1 something yung mga price, meron pang $4, $3. Pero, ito na yung mura. Hanap muna tayo ng kailanganin natin para sa camp. Guys, nakapamili na tayo. Ito, mga napamili natin. At dito pala tayo nagga-guys. At dito pala tayo nagpa-park sa medyo may mga puno para hindi masyado mainit. So ayan oh, lawak ng parking, di ba? Free parking. Okay. Pahinga muna tayo.
gutom. Tsaka libre. A few moments later. Guys, lumipat tayo ng parking kasi inisip ko kakain ba ako ng iba pa. So dahil 2 years naman tayo guys, nagse-celebrate tayo ng 2 years anniversary natin dito sa Canada, ay ititreat naman natin yung sarili natin. So nasa work ako, wala nga pala yung asawa ko kasi nasa Calgary na siya. So LDR na nga kami weekly. So Monday night siya umaalis ng Edmonton papunta ng Calgary. So doon siya mag-work ng Tuesday, Wednesday at Thursday night ay babalik naman siya dito. So pero this Thursday, since I'm going on a camping, ay hindi kami magkikita until Friday pa. So ngayon guys, kakain muna tayo sa isang Filipino restaurant dito sa Canada, or I mean dito sa St. Albert, Alberta. So nakakain ako dito, masarap yung food nila dito, no? So kaya let's go eat. Yung name pala ng restaurant is Foodie's Kitchen. Ito siya. Ayan, Foodie's Kitchen. Let's go guys. A few moments later. Guys, iba na yung araw. Matapang na yung araw pero 6:30 na ng gabi. So nandito na ako sa bahay. At ngayon nga, after ng kumain ako, no. So doon sa masarap na Foodie Kitchen ay nakatanggap ako ng message sa aking classmate. Sabi niya, kamusta ka na? Hindi ko alam ba't ako kinakamusta. So, after nun, nalaman ko na dumating na pala ang PGWP na pinakahihintay nila. Wow! On my 2nd year anniversary, sila yung nakatanggap ng PGWP. Wow! Congratulations naman sa aking classmate na si Eden. Yan. So, salamat naman at natanggap nyo ang PGWP nyo for 3 years. So, 3 years starts now. At family approved sila. Family of 4. Isang tinatanong niya sa akin dati kasi problema namin, yun nga, meron kaming mga 18 years old and above na anak. Sa kanya isang 20, I think. So, approved din ang anak niyang yun. So, talagang napakagandang balita nito, guys. So, sa susunod at pag-usapan yung mga ibang bagay ng aking 2nd year anniversary dahil natuwa ako sa balitang ito na natanggap nga nila ang PGWP nila ngayong araw na to. At kung kayo guys ay nakatanggap na or nag-aantay pa rin, please comment down below gano'ng katagal na kayo nag-aantay. Dahil kami guys, nag-submit lang kami ng aming PGWP last May. So halos sabay-sabay kami magba-batchmate. Pero yun nga, nakakatanggap na tayo ng mga nakakakita na tayo ng mga post na recently na yung mga kasabay namin na sa iba-ibang lugar dito sa Canada na nag-submit ng May ay nakakatanggap na ng mga approvals even for families ng approvals ng PGWP. So laking ginhawa ito guys kasi hindi mo naiisipin tungkol sa healthcare, yung mga benefits kung mahihinto ba kasi definitely may papel na tayo dito sa Canada sila. So kami guys ng family ko ay nag-aantay pa din
At naway dumating na ito kung kailanman sa tamang panahon. Alam ko na ibibigay naman sa atin ito. At ngayon nga, ang isang kinakabahala ko ay nakalagay dun sa amin imbis na submitted. Na-submit na kasi namin yung mga papers namin na acknowledge na rin na natanggap nila. Kaya natanggap namin yung mga letters na may expiration kung hanggang kailan yung validity ng implied status namin. Pero may nakalagay doon na action is required for you. So ano kaya yung action na to? Kasi una ginawa namin, sumulat sila sa amin requesting ng biometrics ng aking second child, yung aking son who turned 18 this year. So nag-biometrics na siya, ginawa na namin yon. Tapos may natanggap na naman kami isang letter requesting para sa payment ng fees ng biometrics ng ating isang 14 who will turn 14 this year naman. So nagawa na rin namin yon. We sent our payments online at nag-send kami through web form. And then hindi ko pa alam kung ano pa yon kasi nagawa na namin yung dalawang nire-request nila. At yun, pero ang status nakalagay doon, action is required pa din. Kaya yun, no? So, kung na-experience yun guys, please comment down below. At yun nga, maraming salamat at congratulations sa aking classmate ni si Eden Pura. Yan, so, Ura pala. Sorry. Si Ate Eden. Yan, so congratulations. At talagang masayang-masaya kami na ako, no, family ko. Masayang-masaya ako na nabalitaan ko yan sa iyo. Kanina, habang kumakain ako, kaya napatigil ang aking ginagawa at ako'y sobrang natuwa sa balitang ito. At yun nga, kasi talagang isa siya sa mga nag-worry na kamusta kaya kung ma-approve ba yung mga anak nila na 20 and above na, or I mean, nasa 20. Yeah, nasa 20. So, 20 years old yung anak niya. Kaya talagang napakagandang balita ito guys. So it gives us hope din na hopefully we will receive our own approval at yung aking mga 18 and 19 years old na anak I will get approved din. Yun lang guys. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to like and subscribe and hit the notification bell. See you in the next vlog. Bye!